Yan. So what's up mga kabahaw? Welcome to our YouTube channel. Welcome to our another video na naman for basic calculus and the differential calculus na rin. Okay, so meron tayo ditong topic na tinatawag nating evaluating limits using algebraic manipulations. Kasi nung sa unang video kasi ang inano natin is yung direct substitution at saka yung parang approximation na pagbibigay ng like alam mo yun, maliit na number na malapit dun sa specific na number pero hindi talaga siya yun mismo. Like for example, kung 3, 2.99, 3.0001, basta yun. Pero dito kasi, evaluations of limits using algebraic manipulation. So meron tayong dalawa, polynomials and then yung roots. Okay, yung square root, may limits kasi na naka-square root. And matatakel nyo yan siguro doon sa mga STEM, grade 11 STEM students. Hindi ko sure kung meron kayong magiging ganito or ma-encounter nyo to. Pero just in case na ma-encounter nyo, panoorin nyo to. Okay, so meron tayong premise dito na on polynomials, if limit as x approaches to a of f of x over g of x is factorable. Okay, so ibig sabihin na-factor out siya. Ibig sabihin ano siya, quadratic. Ganon. Meron tayong dalawang i-introduce dito. We can factor and use synthetic division. Kasi may mga specific values kasi yung limit natin or may specific na polynomials na binibigay yung limit natin. Kaya kailangan nating gamitin tong factorization and synthetic division na tinatawag. While yun dito naman sa pangalawa, on roots, ayan. If limit as square root of as x approaches to a of square root of f of x lang yan, sorry. F of x minus x over x minus a, then the limit as x approaches to a of square root of f of x minus x over x minus a times square root of f of x plus x over square root of f of x plus x. Kaya mangyayari niyan, ganito na siya. So the limit as x approaches to a ng square root of f of x squared minus x squared over x minus a times square root of f of x plus x. Explain ko rin sa inyo guys kung paano natin gagamitin to or paano natin like ma-evaluate yan or bakit kailangan natin i-evaluate yung square root ng isang function or limit by using this. Okay, so ano na tayo, head na tayo sa examples. Okay, head tayo sa first example. So meron tayong limit as x approaches to 2 ng x squared minus 4x plus 4 over x minus 2. Okay, so bale, kung mapapansin nyo, quadratic siya, okay? Or parang nasa form siya ng ax squared plus bx plus c, which is ito yun. So mag-iisip tayo ng numbers na pwede nating i-factor out dito sa sa expression na to. Pero bago yan, i-check muna natin kung ano ba yung magiging limit niya if ginamitan natin ng direct substitution. 2 squared minus 4 times 2 plus 4 over 2 minus 2. Halata naman na sa baba 0 yan. Square root of 2 2 squared is equals to 4. Okay, 4 minus 4 times 2 will give us 8. Tapos plus 4, parang ano lang yan, 8 lang, 4 minus 4 lang yan kasi 4 minus 8 or negative 8 plus 4 is equals to negative 4. So kung 4 plus 4 yan or 4 minus 4 will give us 0, so 0 over 0. Kung mapapansin nyo, indeterminate siya, hindi natin alam kung ano yung limit na yan. So bale, sa una nating gagawin, susundan muna natin to.
unahin na natin yung factoring. Okay, limit as x approaches to 2 ng x squared minus 4x plus 4 over x minus. Ayan. So kung mapapansin nyo, factorable to. Ito. Pwede natin siya ma-factor out. Okay. So bale, the limit as x approaches to 2 ng mag-isip tayo ng numbers na kapag minultiply natin is pwede siya mag-result dito pag minultiply, and pwede rin siya mag-result dito pag pinag-add. Okay, so naisip ko negative 2 times negative 2, 2 times negative 2, negative 4 times negative 1. Pero tingin ko ang ang magiging the best niyan para hindi na tayo mahabaan pa is ito, negative 2 times negative 2. Okay. So, x minus 2 and x minus 2 over x minus 2. Ayan. So, mapapansin nyo, nahiwalay na siya, di ba? So, pwede na nating i-cancel yung same dyan na yung parang magkatulad dyan. Itong nasa taas at saka itong nasa baba. Bakit natin hindi i-cancel tong isa? Kung itatanong nyo. Kasi, siya parang kailangan natin i-eliminate yung nagpapa 0 over 0 sa kanya, which is itong factor na to at saka ito. Para malaman natin yung actual na limit niya, kailangan nating i-cancel yung nagpapa 0 sa kanya, which is itong nasa taas at saka itong nasa baba. So may iwanan na lang tayo ng limit as x approaches to 2 ng x minus 2 na lang. And pwede na ba natin siya i-direct sub? Pwede na. Kasi wala na siyang 0 over 0 na form. Parang linear na lang siya, or isang diretsyon na lang siya. So limit as x approaches to 2 ng 2 minus 2. 2 minus 2 will give us 0. So ayun yung limit niya. Ano naman yung sinasabi kong second way? Yung synthetic division. Mabilis na lang yan. Since sa synthetic division kasi is, ayan, ano yung sinasabi kong second way para ma-evaluate yan? So, meron tayo dito pangalawa, use synthetic division. Ganito lang yan. Kung ano yung napapansin nating mga numbers or coefficients na nauuna dito sa mga na to. Yung isa, 1. So, ilalagay natin 1. Wait lang. Ilalagay natin dito 1. Tapos, negative 4. At saka positive 4. Okay. Tapos, ang gagawin natin dyan, i-divide natin tong lahat by 2. Ayan. So, ibababa natin yung 1. 1 times 2 will give us 2. Negative 4 plus 2 or 2 minus 4 will give us negative 2. Okay? So, negative 2 times 2, negative 4. And 4 minus 4 will give us 0. Okay? Numerator pa lang to. Numerator. Ayan. Paano naman yung sa denominator, kuya? Since iisang term lang yan, ano na lang yan? Denominator. Ayan, denominator. Divide ulit natin siya sa 2. Tapos, yung napapansin nating unahan na number nitong x, 1. 1 na lang yan. Tapos, yung ito naman, negative 2. Ayan. Nilapag na natin. So, ibababa lang natin yun. Ibababa natin yung 1. Then, ipag-multiply natin. So, 2 times 1 will give us positive 2. And, negative 2 plus 2 or 2 minus 2 will give us 0. So, magiging ano lang yan. I-construct na natin. Wait lang.
sa numerator, x minus 2 na lang yan. Okay? Tapos, yung denominator naman natin, 2 na lang yan. Or, let's say x. X pala, sorry. So, try na natin i-check. I-evaluate na natin. So, the limit as x approaches to 2, yung ano natin, yung mismong ginamit talaga natin na, ano dito, yung nagamitan na natin ng synthetic division. So, sa taas, x minus 2, tapos yung sa baba is x na lang. Okay? So, paano yan, kuya, ngayon? Pwede na ba natin silang i-direct substitution, kuya? Pwede na. And, ako na nagsasabi sa inyo, hindi yan mag-0 over 0. So, limit as x approaches to 2 ng 2 minus 2 over 2. So, limit as x approaches to 2 pala, 2 of 0 over 2. And, sabi nga natin sa algebra, na kapag dinivide natin yung 0, lalo na't nasa numerator siya, tas meron kang number sa denominator mo, mag-ano na lang yan. Ang magiging labas niyan is 0 na lang. So, ayun yung sagot. Same lang ba sila? Ayun. Same lang. Check tayo ng iba pang examples. Okay, so meron tayong another example dito. And i-evaluate natin yung limit as x approaches to negative 5 naman. X squared plus 3x minus 10 over x minus 5. So, try natin siyang i-direct sub. Okay, direct sub natin . So, limit as x approaches to negative 5 ng negative 5 squared plus 3 times negative 5 minus 10 over negative 5 plus 5. So, ito, basically, 5 minus 5 lang yan, which give us 0 sa numerator, ay sa denominator pala. So, ito, negative 5 squared, magiging positive 25 yan. Ito naman, negative 15, then ito is negative 10. So, magiging 25 minus 25 yan. So, 0 over 0 ulit. Indeterminate siya. Hindi natin alam kung ano magiging sagot natin dyan. So, bale, gagamit ulit tayo yung tinuro ko kanina. Yung dalawa. Yung factoring and synthetic division. So, try natin mag-factoring. Factoring. Ay, wait lang. Ayan, factoring. So, bale, i-rewrite natin yung limit as x approaches to negative 5 ng x squared plus 3x minus 10 over x plus 5. Okay. So, alamin natin kung ano ba yung factor ng mismong ng mismong expression na to. Okay. So, umpisa natin sa pag-alam natin dun sa factor ng negative 10. So, mag-iisip tayo ng mga numbers na pag minultiply natin is magiging negative 10, pero pag pinag-plus natin is magiging positive 3x. So, mag-isip tayo, negative 1 times 10, negative 10 times 1, negative 2 times, negative 2 times 5, and negative 5 times 2, and then ayun lang muna yung siguro yung naiisip kong factor ng 10. Negative 1 times 10, malabo. Kasi, 3x. Negative 10 times 1, malabo din. Okay? Negative 2 times positive 5. Pag chinek natin yan, 2 times negative 5 will give us negative 10. Pero, pag pinag-plus natin yan, 5 minus 2 will give us 3. So, tingin ko, ito na yun. Or, itong, itong pangatlong factor na to. So, sulat ulit natin yung limit. And huwag nyo kakalimutan lagi yan para hindi kayo mapagalitan ng teacher ninyo. So,
limit as x approaches to negative 5 ng x minus 2 and then x plus 5. Ayan. Tas over x plus 5. So, kung mapapansin nyo, meron tayong x plus 5 sa taas at saka sa baba. Pwede na mag-cancel yan. Okay? So, ang matitira na lang sa atin, limit as x approaches to negative 5. Wait lang. X approaches to negative 5 ng x minus 2. Okay. So, pwede na ba nating i-direct sub yan, kuya? Oo naman, pwede na. So, kayo na bahala kung isusulat nyo yung limit dito sa may dulo. Pero ako kasi, medyo nasanay lang talaga ako na nagsusulat ako ng limit kapag halimbawa, kahit na ini-input na. So, sige. Limit as x approaches to negative 5 ng negative 5 minus 2. So, negative 5 minus 2 will give us negative 7. Check natin sa ano? Check natin sa synthetic division kung magsisame ba sila ng sagot. Okay? Limit as x approaches to negative 5 ng x squared plus 3x minus 10 over 10 yan, over x plus 5. Okay? So, try natin sa numerator muna. Numerator, ano yung unang numbers na nakikita natin? So, dito sa numerator, meron tayong 1. Dito naman sa isa, 3. And yung dulong term natin is negative 10. Now, pwede natin silang i-divide by negative 5. Ibaba natin yung 1. Okay, so 5 times negative 5 times 1 will give us negative 5. Okay. 3 minus 5 will give us negative 2. Okay. And 5 times negative 5 times negative 2 will give us positive 10. So, ang mangyayari niyan, pwede nyo na silang i-evaluate ng maayos kasi negative 10 plus 10 or 10 minus 10 will give us 0. So, mabibigyan tayo ng numerator na x squared minus 2x. Itong ano na to, itong mismo. Paano naman kuya din yung sa ano naman sa denominator? Basic na lang yan. Okay, wait lang. Baba ko lang. So, sa denominator, di-divide pa rin natin sila by negative 5. Pero yung first term natin dito, which is 1 lang naman yan. 1 and then positive 5. Or kahit huwag nyo nalagyan ng plus. So, bababa natin yan. Then, negative 5 times 1 will give us negative 5. And then, 5 minus 5 is 0. So, sa denominator, meron tayong x na lang. So, pag dinirect na natin ito, or pag inayos natin yung form niyan, limit as x approaches to negative 5 ng x squared minus 2x over x. Kuya, pwede na ba natin yang direct? Oo, pwede na. Pwede na natin siya i-direct. So, the limit as x approaches to negative 5 ng wait lang, negative 5 squared minus 2 times negative 5 over negative 5. Okay, so negative 5 squared will give us 25. Okay, 25 minus 2 times negative 5 will give us positive 10 over negative 5. So 35, kasi 25 plus 10 is 35, then i-divide pa natin siya by negative 5, and 35 divided by 5 will give us 7. Pero since negative to, it only give us negative 7 na lang. So ayun na yung sagot. So head naman tayo sa tinutukoy ko kanina na square root or yung roots. Okay. So head na tayo sa example na yan.